Inday Sara Duterte tungkol po o patungkol doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, at bukod din po doon sa mga kasama sa impeachment na tungkol po sa confidential funds, at doon din po sa tungkol sa sinasabing 50,000 na puting envelope. Nako, ito, posible ding ipatawag daw po. Posibleng ipatawag ang Vice Presidente sa House of Representatives. Yan na naman kayo. No? Magagalit na naman sa inyo ang Vice Presidente at ang kampo nila o yung OBP. Posibleng ipatawag din po sila sa Congress, mga kababayan. No? At kumbaga, ayan, i-probe kung mayroong nalalaman sa flood control, mga bossing. Possible for BP Duterte to be invited to House Flood Control Project probe. No? Sabi ni Redon. Basahin ho natin, mga bossing, ha? Basahin natin. Nasaan ba yun? Patras. Bicol! Saro Party List, Terry Redon say it's possible for Vice President Sara Duterte to be invited to the House of Representatives inquiry on alleged anomalous flood control project or infrastructure project in general. Nako po. Baka mamaya may nalalaman niya ang Vice Presidente dito, ha. Baka ito ang dahilan, ha, kaya sila Chis Escudero tapos may makita pa tayo nung mga nakaraang balita, insertion nila Chis Escudero panay po flood control. Nangunguna nga po diyan yung bayan ni Joel Villanueva o aka Boy Dila. Sumunod ang bayan ni Chis Escudero na Sorsogon. Yan po yung mga nangunguna sa flood control. At ito pa, take note, ha. Base po doon sa balita, no? Sa Bulacan na bayan ni Joel Villanueva, madami daw pong ghost flood control project, mga kababayan, na galing po sa insertion, no, nung 2024-2025 budget, mga bossing. Yung taon, kung di ako nagkakamali, nasa 2024 o 2025 budget. Peruin mo, hanggang ngayon po, kawawa yung Bulacan, hanggang ngayon po, nalulubog sa sa baha. Tapos mabalitaan mo, karamihan o yung mga madaming ghost project na doon daw po sa Bulacan. Hindi na kayo naawa sa taong bayan. Pero ng taong bayan, ano po? Sasabihin, ipagkatiwala ninyo sa akin ang pondo ng bayan, papagawan ko kayo o papagawan ko ang syudad natin o ang lugar natin ng flood control upang mawala na ang paghihirap ninyo dito sa ating lugar. Tapos wala naman, kukupitin yung pera, hindi na ipapagawa. Tinusta po, iginisa po ng 2 beses yung kapwa natin Pilipino o tayong mamamayang Pilipino. Bukod sa pinaasa ka na, bukod sa pinaasa ka na, nilustay pa yung pera mo, ninakaw pa yung pera mo, at pangatlo, 3 beses ginisa. At pangatlo, ayun, wala pang kumbaga, walang improvement sa buhay mo. Di ba? Kasi wala, napunta sa bulsa nila yung pera ng flood control. Well, if she has information on this particular project at sino mga sangkot, nako! Madam BP, baka kaya etong mga senador talagang kamping-kampi sa inyo. Baka kasi, ganoon, i-impeach nyo ako, mga senador. Madami kong nalalaman. Di ba? Yung mga flood control, etc., etc. Magkakasama tayo. Baka biglang magkano si Vice Presidente. Alam nyo naman po yan. Minsan parang may biglang may hablig ho. No? Pag umiinit ang ulo ng Vice Presidente, biglang nagsasalita ng kung ano-ano yan at baka maituro sila. Kaya, impeachment, nako po. Delay na. I-delay natin sa kung ano-anong mga kadahilanan. Baka isa ho ito sa multo ng mga senador
Well, if she has information on this particular project at sino mga sangkot, she's free to attend the House Infra-Com if related to the flood control project, infrastructure project. Nako, expect nyo pa na dumalo ang Vice Presidente dyan. Eh, yun nga doon sa impeachment eh. Sigaw ng sigaw. Sigaw ho ng sigaw na, kumbaga, ipagtatanggol. Ready na po kami. Kaya na po namin magsalita. Yun nga lang po eh. Pinapatawag sila sa Kongreso pero hindi sila pumunta. Pero sabi ng sabi, ready na po yung kampo namin. Handa na po kaming humarap sa inyo, etc. etc. Pero ang totoo, takot. Kasi mabigat po na akusasyon yan eh. Na pinagpaparte-partehan po yung pondo ng bayan. Sabi, at talaga naman. Imbis na ho, para sa ikabubuti, ikagaganda ng ating bayan, ano po, eh, imagine niyo, gusto natin na pumasok ang mga turista tapos ang makikita ng mga turista sa mga balita sa atin, puro po baha. Naku, wag na lang. Pangit naman pala pumunta dyan eh. Ayaw namin ng mga ganyang hassle. Di ba? Dagdag pa dito. Pero it needs to be personal knowledge. Hindi ho. Ba? Kasi she will have to do it under oath. Hindi pwede ganito, ganyan, ganito, ganyan. Naku, hindi pupunta ang Vice Presidente dyan. No? Sa tingin ko lang ho, lalo na't okay na yung impeachment at nandoon na, nasa gilid na, nasa gedli na lang ho yung impeachment, mga kababayan. Malabong pumunta ang Vice Presidente dyan. Di ba, Vice? Ayos na eh. Bakit ko pa ituturo kung sino man yung mga sangkot na senador o kung sino man yung mga sangkot na mga congressman? Ayos na, okay na, wag na. Di ba? Ang salagay, iimbitahan ko pa ba si Pulong Duterte na nakatanggap ng 51 billion? Di ba? Okay na yun. Ayos na. Anyway, mga bossing, higop muna ako ng kape. Ayan, ang dami nyo dyan sa comment section. Kita ko yung ano nyo. Pero, para po fair sa lahat, hindi na lang po ako magbabanggit o hindi na lang po ako magsasalita po dyan. No? O babanggit ng inyong mga pangalan dyan sa comment section. Anyway, mga kababayan, dakuin na ho natin si Boss Buloyski. Nako po, paghahandaan na din ito ni General Torre na naman, mga kababayan. Ang muling paghaharap ni General Torre at ni Buloyski kung sakali man na matuloy. At kung sakali man po na isasakay sa eroplano again. Kapag ka isasakay na sa eroplano si Buloyski, sa tingin nyo pagpunta